Let us begin our evening, my brothers and sisters, by asking the Lord for the grace. God, our loving Father, thank you for gathering us. We ask for the grace to see what we ought to see, to hear what we ought to hear, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Virgen de la Rosa de Makati, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our welcome to our second evening of our Advent recollection. Yesterday, Father Linus. Tomorrow, it's Father Jenny Diwa. Ano pa? Tonight, we will talk about God dwelling in us. God dwells in us. And 4 points I would like you to think about, perhaps to contemplate. 1, Advent according to Saint Bernard of Clairvaux. 2, the perception versus perspective. 3, bringing back Christ in Christmas. And 4, Christmas looking forward to Easter. Looking forward to Easter. Ano po? Pwede ho kayong kumain habang nakikinig. Ano po? Huwag kayong mahiya. Ano po? Saint Bernard of Clairvaux said, Advent is about the 3 comings of Christ. 3 comings of Christ. The first coming was the birth that happens more than 2,000 years ago. The second coming, the glorious coming, will be the judgment of God that we do not know when it will happen. Only the Father knows. Neither the Son nor the angels know it. Only the Father. I have said this already. People who predicted the end of the world, all of them died already. Those who projected the end of the world, they have died already. And the world continue to exist. Ano pa? Because no one knows. Kaya pag may nagsabi, ay, guguho na. Nabatatapos na ng 2,000. Diba? Wala. Sila tapos na, tuloy pa tayo. Ano pa? You do not know when it will come. But, if you die tonight, that is your end of the world. Hindi naman kami kailangang sumama sa inyo. Di ba ba? Ano? O ba, kung mauuna kayo, bakit kami kailangang sumama? Ha? You do not know. But what is more important is Saint Bernard says, there is a third coming, and that is the coming in between. In between what? The first coming and end of the world. And when is that? Today. Today. Today is another Advent. Today. Every day, while we are alive, God comes to us. Ano sabi ni C.S. Lewis? Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag sa mga kasayahan at pagluha. Saint Ignatius of Loyola said, you should find God on your consolation so as in your desolation. Ang Diyos ay hindi palaging nasa kasayahan lang. Ang Diyos ay kasama mo rin sa iyong kapighatian. Kaya nga sinasabi ko, ano sabi ng Diyos? Papawiin ko ang iyong mga luha. Pupunasan ko ang iyong mga luha. Ibig sabihin, nandyan ang Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, hindi ka luluha. Pag lumuha ka, pupunasan ko. Pero kung wala kang luha, walang pupunasan, di po ba? Ano? Mahalaga yun. Ano sabi ng mga hari
sa panahon ni Saint John of Arc. How come God talks to you but not to us? Ano sabi ng santo? God is talking to everyone, but not everyone is listening. That's why the prayer we begin tonight, Lord, help us to see what we ought to see, because sometimes we only see what we want to see. Di po ba, ano? Kadalasan, ang nakikita mo lang, yung gusto mo lang makita. Pero hindi mo nakikita yung mga dapat mong makita. Namimili tayo Namimili tayo. At madinig natin ang mga bagay na dapat nating marinig. Kasi, namimili tayo. Di ba? Bakit ba sumisigaw ang mga nanay? Kasi ang anak ay hindi nakikinig. Di po ba, ano? Hindi nakikinig ang anak Kailangan taasan ng boses. Bakit sumisigaw si Mrs.? Si Mr. di nakikinig. Di ba, ano? Kailangan pa sigawan, kailangan pa magdrama si Mrs. Ay bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Bingi. Di ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, the problem is that we only listen to people whose words we like to hear. Let me give you an irony. This is a very important question that I always use in my retreats and recollection. And what is that? The three important questions in the book of Genesis. Genesis chapter 3. What is the three important question? When God was looking for them in the garden, who's them? Adam and Eve. And God cannot find them. The first question was, where are you? Di po ba, no? Where are you? Nasaan kayo? And they answered, we are hiding because we are naked. So God asked the question, who told you you are naked? Who told you you are naked? Siyempre, sinabi nila, yung ahas. Sinabi nila, mga ngatuwiran sila, pero tinanong sila ng Diyos, bakit? Why? Did you eat the fruit of the tree? Yes, the woman. The woman, di po ba, no? Sinisi si Mrs., the woman. Walang may turo si Mr., kaya yung ahas tinuro, di po ba, no? Why? And the question is, why did you do such a thing? Bakit mo ginawa yun? What is the irony? What is the irony? The snake told them, you can eat the fruit of the tree. And what God said, you should never eat the fruit of the tree. You can eat everything, anything, except the fruit of the tree. Di po ba, na? And yet, the snake said, no, you will not die. You will not die. You will become God if you eat the fruit of the tree. That's why they have eaten the fruit of the tree. Now, do you understand? What is the irony? What is the irony? Ano? Wala. Ha? Ang irony, gusto maging Diyos? Hindi. The irony is, they never asked the question, how come the snake was talking? That's the irony. Nobody asked, nagsasalita ang ahas. Di ba? That's the irony. But they listen to the snake because they like what the snake have said. You can eat the fruit of the tree and you will not die. That is the irony. And I want you to be careful because you might be hearing words from snakes.
Hindi lahat na nagsasabi na maganda sa inyo, tao. Tingnan nyo mabuti, baka ahas. Seriously. That's the irony. Sometimes, we don't ask the question, who is saying this? Because we love what we hear. Di ba ano? Hindi tayo nagtatanong. Hindi ka man lang nag-isip, ba nagsasalita ang ahas? At dahil dyan, napahamak tayong lahat. Baka hindi nyo kilala kung sino yung mga ahas sa buhay nyo. Seriously, I'm serious. I'm serious. Not all people who praise you are your friends. Sometimes the people who correct you are your real friends. Ang mga taong nagtatama sa inyo, baka yan ang mga tunay nyo kaibigan. Hindi lahat ng pumupuri, kaibigan. Kadalasan ng mga pumupuri, nakikinabang. That's the reality. Kadalasan ng pumupuri ay nakikinabang. Ayaw nilang magsabi ng masakit sa iyo, baka mawala ang ayuda. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Mga minamahal ng kapatid, sorry for the words. Ang tawag natin doon ay sip-sip. Di ba ano? Who told you are naked? Sino nagsasabi? Bakit pag ito ang nagsabi, nagagalit ka? Pero pag ito ang nagsabi, masaya ka. Di ba ano? Pag sinabihan ka ng doktor, wag ho niyong kakainin yan. Wag niyo kakainin. Bawal sa inyo. Sabi ko, anong ginawa mo? Naghanap ako ng ibang doktor. Paano ka gagaling? Namimili ka na magsasabing kung anong gusto mong marinig, di ba? Ano? Anong sabi? Anong natutunan ko? Pag sinabi ng doktor, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Pero pag sinabi ng doktor, hindi, pwede mo nang kainin lahat. Wala ka ng pag-asa. Yun ang totoo. Tanong niyo sa doktor. Pag hindi na kayo pinagbabawalan ng doktor, wala na kayong pag-asa. Kaya enjoy nyo na. Enjoy nyo na. Ibig sabihin nun, malapit na. Kailan, di ko lang alam. Di ba ba? No? Pero, malapit na. Di ba? Malayo man malapit din. Lit mo ring mararating, di ba? Sa ayaw at sa gusto mo. You do not know when it will happen, how it will happen, but it will happen. Hindi yan nagpaparamdam. Tinatanong nila ako hanggang ngayon, wala ka bang naramdaman bago ka may stroke? Wala. Paulit-ulit ko yan sinasabi, wala akong naramdaman. Maganda ang blood test ko, paulit-ulit ko yung sinasabi. Sabi ng doktor, healthy ako. Na-stroke. Patay. Yari. Kaya hindi na ako naniniwala sa blood test. Huwag kayo masyadong maniwala dyan. Ano pa? The same with Bishop Rick Macaraig. After the executive check-up, sinabihan siya, you're healthy, Bishop. You're healthy. Your heart is like a 45-year-old. Wow! Hindi naglaro ng basketball. Umupo, patay. Di ba? Di mo alam. Father Fernando Suarez, sinabihan din, hindi ho maganda ang inyong kalalagayan. Wala akong nararamdaman, di ba? Hindi porke ikaw ang healing priest, heal me, heal me, heal me. Naglalaro ng tennis, patay. Di po ba ano? Wala. Kaya binibiro ko si Father
Joey Palier, galit na galit siya minsan. O sabi ko, puso mo, puso mo. Sabi niya, oo nga pala. In Jesus' name, heal me. Ay, wala. 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 You do not know. Again, my brothers and sisters, be careful with the people you are listening. Because sometimes we only love the words, but we do not ask who's saying it. Sapagkat ang katotohanan, madalas masakit. At ayaw nating sabihin masakit. Di po ba? Ano? Today, every day of our lives is an Advent. It's an Advent. You cannot control your birth. Somebody controls our birth. Di po ba, no? Wala. Ano sabi ni Father Linus kapon? May nakapamili ba ng nanay at tatay? Wala. May nakapamili ba ng anak? Wala din. Kaya nga, paglabas ng anak, ang lakas ng iyak, di ba? Sa paglabas, di ba? Bakit? Bakit yan ang nanay ko? Walang nakakapamili, hindi po ba? Alam lang ng magulang na pag ikaw ay, sabi nga ay nagsimula na, meron ka lang na 9 na buwan, after 9 months, dapat lumabas ka. Di po ba, no? So, nakakapagplano ang magulang within 9 months. Pero yung kamatayan, walang nakakapagplano. Wala. Paulit-ulit ko mang kinukwento ito kasi pag tumatanda ka na, naintindihan ko na eh. Noong una, pinagtatawanan ko lang aking yumawang spiritual director na tuwing araw-araw magbabasa ng dyaryo, ang unang binabasa, obituaries lang. Yun lang. Sa kapal-kapal ng dyaryo, 3 dyaryo, mayroon kami sa seminaryo, yun lang kanyang tinitingnan. Sabi kay Father Ben, bakit araw-araw niyo tinitingnan yan? Sabi, tinitingnan ko kung may kakilala ako. Ba't mo tinitingnan? Baka kaedad ko na. O ano ngayon? Ibig sabihin, panahon ko na. Ay, tama din, no? Yung mga namamatay ngayon, mga classmate mo na, panahon nyo na. Hindi po ba, no? Ay, totoo yan. Batch-batch yan eh, batch-batch. Oo. Ay, sa ayaw, sa gusto ninyo, di ba? Ay, hindi ako nagbibiro. Pagkaedad na ng mga magulang mo namamatay, maghanda ka na. Panahon na yan ng magulang mo. Di po ba? Hindi mo yan mapipigilan. Kaya nga, paminsan-minsan mag-practice ka sa gabi. Paano? Magbihis ka bago matulog. Oo. Kanina kasi, nakita ng mga parit seminarista, yung aking t-shirt, gula-gulanit. Meron talaga akong t-shirt na gusto ko pantulog eh. Kahit punit-punit na, pinagtawanan ako. Sabi, ilang beses ko na yung kinuha sa basahan kasi akala nung naglalaba, basahan yan. Masarap talaga pantulog eh. Meron talagang ganon eh. Pero, minsan maganda yung nagbibihis ka. Para pag nakita ka sa umaga, desente, di po ba? No? Ay, patay. Oo, di ba? Sabi ng mga pari, sana wag sa 2 pagkakataon ako mamatay. Ano yon? Nagsi-CR o kaya naliligo, 'di ba ano? Ma-imagine mo, 'di ba ano? Di nakaupo ka sa trono, natumba. Ay, ang baho, 'di ba ano? Hindi kayo makakapamili. Yung isang pari sa San Carlos, inabot sa CR, hubot-hubad. Oh. Ang nakakita, madre. Totoo yan, di ba? Kasi siya lang nakakapasok sa kwarto. Ay! Nobody knows. That's why you must know who to listen to. Advent comes every day. Advent comes every day. You must be ready. Be grateful. Pag masaya, magpasalamat. Pag malungkot, magdasal. Sapagkat
ang pakikipagniig sa Diyos, ayun lang ang hinihingi sa akin, sa atin. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. You can pray anywhere, you can pray anytime. Listen to God. Advent, my dear brothers and sisters, is not just a season. Please take note. Advent is not just a season. It should be a way of life. Second, there's a big difference between perception and perspective. Ano yung perception? It is how you look at things based on your experiences. Take note. You look at things based on your experiences, based on what you have learned, based on your world. That's how you look at things. Paulit-ulit ko itong example. Bakit? First time ako na nakakain ng kare-kare, hindi masarap. Mapait. Sunog ang mani. So akala ko ang kare-kare mapait. So pag inaalok ako ng kare-kare, sabi ko, hindi po. Pero pag may handaan, palagi may kare-kare. Di po ba, ano? Ako, ayaw ko. Bakit? Yun ang aking perception. Bakit yun ang aking perception? Kasi yun ang aking unang karanasan. Naintindihan po ninyo? Hindi nalilimutan ang unang karanasan. Yun ang karanasan. Hindi mo pwedeng diktahan ng tao dahil yan ang kanyang karanasan. That is our perception. Para mas maliwanag, magsulat ka ng 6 sa harap mo. 6. Alam niyo number 6? 6. Pag tiningnan mo yan, 6. Di po ba? Pero pag yung karap mo, ang tingin niya, 9. Di po ba? So ipagpipilitan mo, 6 yan, sasabihin niya, 9 yan. 9. Hindi 6, 9 yan. Mag-aaway kayo. Bakit? Ang perception niya, ayon sa kanyang pagtingin, 9 talaga yon. Ano ang imbitasyon? Itanong ko sa aking sarili, bakit kaya 9? Kaysa ipagpilitan ko ang aking nakikita. Ay di pumunta ako sa kinatatayuan niya. Isuot ko ang kanyang sapatos. I put my feet in his old shoes and begin to understand, 9 nga. Nakuha po ninyo? Perspective is a validated perception. Ano ang challenge? Magkaroon tayo ng tamang perspective. Bakit mahalaga sa Advent yon? Bakit mahalaga sa Advent? Because we look at the world according to our own perception. And we cannot accuse God for telling us according to His own perception. Why? Look at the logic. Why? We cannot insist on God how we feel, how we see, based on the things we see. And we cannot accuse God for not understanding ourselves. Because Advent, the Christmas, God was looking at the number as God, and, take note, He became man so that He can look at the things according to the eyes of man. Magulo? O naintindihan ninyo? Hindi tayo pwede magsabi sa Diyos, ganito yan, Lord. Bakit? Hindi naman tayo naging Diyos. Pero pwedeng sabihin ng Diyos sa atin, ganito yan. Bakit?
Siya'y Diyos na naging tao. Kahit kailan, hindi tayo magiging tama sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naging tao. Sasabihin ng Diyos, naranasan ko yan, nakita ko yan. Pero ikaw, hindi mo naranasan kung ano ang nakikita ng Diyos. Mahalaga sa Advent yun. Ang pagkatawang tao ng Diyos ay nakita niya ang ating mundo ayon sa ating pagtingin, hindi lamang sa kanyang pagiging Diyos. Nakuha po niya? Ngayon, let us put that in context. That's why children, you cannot contest your parents. Hello? Children cannot contest their parents. Why? Because your parents have been a children. But you being a child has never been a parent. Maliwanag po ba? Kaya yung mga anak na sumasagot, walang galang, hindi nila naintindihan ang anong nakikita ng magulang sa mga anak. Ang nakikita lang nila yung pagiging anak na merong magulang na pasaway. Di po ba, anak? Kaya nga, honor your mother and father. Why? Because they have more wisdom and experience compared to you. Ano sabi ng isang nangungumpisal? Iyak lang iyak. Iyak lang iyak. Kasi, ang sabi niya, sinasabihan ako ng aking anak, tanga ako, sinungaling ako, bobo ako. O din, pinakinggan mo lang, di po ba, no? Pero hindi pala yun ang kanyang iniiyak. Ang kanyang iniiyak ay naalaala niya ang kanyang kasalanan sa kanyang nanay. Kasi yun ang sinasabi niya sa kanyang nanay, bobo kayo eh. Tanga kayo eh. Kasi hindi ka pa nanay. Ngayon, naintindihan mo na kaya pala ganyan ang anak. Kaya pala ganyan ka noon. Ngayon, nanay ka na, naintindihan mo na. Di pa ba, na? Kaya, huwag kayong mga api ng may sakit. Kasi hindi nyo naintindihan. Huwag nyong antayin magkasakit kayo bago nyo maintindihan. Hello? Di ba? Ano palagi ko sinasabi? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang wala. We call it empathy. We call it empathy. Di ba? Ilagay mo ang iyong pagkatao sa iyong kausap. Ano sabi ni Stephen Covey? Ha? Begin to understand before being understood. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, ikaw ang magkusa na tumayo sa kalalagayan ng kausap mo kung anong hindi nyo pinagkakaintindihan. Di po ba, no? Yung pinagbabawalan mo ang nanay mo, Nay, bawal yan, masama yan, huwag yan. Konti lang. Mabawal yan. May gamot naman eh. Sabi ng bawal eh. Patayin mo na lang ako. Diba, na? Pero pag ikaw na yung may sakit, maintindihan mo na, kaya pala. Bakit? Kasi ang ibang pagkain, wala nang panlasa. Diba? Nagbibiro kami mga pari kasi ang tagal ng pila ng isang matanda doon sa serving. Monsi, ang tagal nyo, gutom na kami. Sabi, itong kinuha nating caterer, hindi marunong magluto.
Anong problema, Monsi? Yung kari-kari, walang taba. Walang taba. Ay di, siyempre, di sigawan. Monsi, inalis po ang taba dahil bawal. Para saan pa ang gamot? Siyempre, pari yan, di po ba, no? Makipagtalo ka ba dyan? Di tahimik. Sabi ko, no. Sabi ko, Monsi, anuhin pa ang kabaong kung walang patay? Napagalitan ako, di ba? Kasi hindi pwedeng katuwiran yon. Aanuhin ang gamot kung hindi kakain ng bawal. May pare kami. Koma ngayon. Bakit? Ang katuwiran ay konti lang. Lahat ng konting marami, marami. Naintindihan po ninyo? Lahat ng konting marami, marami. So hanggang kailan yung konti? Hindi nyo alam. Pag nabusog kayo sa konti, marami yun. Di po ba, no? But what I'm trying to say, it is so easy to judge because we limit ourselves in our own perception. Patawarin niyo ako, minsan, nagagalit ako magpakumpisal kasi mayroong mga amo na minumura nila ang kanilang mga katulong sa kumpisalan. Ha? Father, ang tanga-tanga ng katulong ko, brother. Huwag na ako kayo magmura. Ano po? Ay, kasi Father, ganyan. Ang bobo dyan. Kaya minsan sabi ko, alam po ninyo, nanay, kung matalino yan, baka yan ang amo nyo. Hindi nyo naintindihan hindi po ba, no? So, it's good to understand Advent, not only in the way I look at it, but understanding it in the way other people looks at it. Perhaps the most loving thing to do is not to judge, but try to understand. Di ba? Try not to judge. Father, ngayon lang ako, merong 13 months, pero ang nanay ko, kung makahingi, gano'n na lang. Well, ang sagot ko doon, tatanda ka rin. Tatanda ka rin. Sapagkat, naintindihan ko, nung tumatanda ang nanay namin, nanghihingi siya ng pera, hindi para sa kanyang sarili, para meron din siyang pangbigay. Pangbigay. Pangbigay sa apo, pangbigay sa pinsan, pangbigay doon sa mga nagpapalimos, sa namamasko, di ba? Because, ano ba naman ang gagawin ng matanda sa regalo mo na hindi na yan nakakalakad? Di po ba? Wala na. Ipagmamadamot mo pa. Bakit ba nagmamadamot tayo? Kaya yung iba sa atin takot tumanda dahil ayaw nating maranasan yung pinaranas natin sa iba. Again, Advent is not just a season. It should be a way of life. Huwag mong pagagalitan. Huwag mong sisigawan kapag nakabasag ng pinggan, nakabasag ng baso. Sapagkat sadyang mahina na ang braso. Di ba? Darating tayo doon. I have been trying to listen to old people, trying to feel how they feel. And my two apostolate is what? The sick and retired priests and the seminarians. Tinatanong ako, bakit, Father? Because the seminarians is where I have been, the retired priest is where I will be.
That's a fact. Darating ako doon. Di po ba, ano? Ang tawag doon, befriending your future. Try to befriend your future. Darating ang araw. Totoong-totoo yun na sinabi ni Jesus kay Pedro, darating ang araw, meron nang magbibihis para sa iyo. Kasi hindi mo na kayang magbihis. At meron nang magdadala sa iyo sa lugar na hindi mo gustong puntahan. Di ba? Darating tayo doon. Nung paralyze akong ganyan. Sabi, nadidinig ko, lipat nyo na yan sa ICU. Di ba? Lilipat na ako sa ICU. Sabi, dinig ko yan, 1 week sa ICU. At least, nakaalis ako doon sa unang sinabing, Father Dave might not make it. Kasi yun ang unang sinabi, Father Dave might not make it. Ang tanong ko sa sarili ko, anong itsura ko nang might not make it? Ngayon, nung mga nakalabas na ako, tinanong ko yung mga kasama ko, ano itsura ko? Father, di na talaga maganda. Nangingitim na mga daliri mo sa kamay at paa. Ibig sabihin, wala nang oxygen. Di ba? Dalawa lang ang pupuntahan mo doon, patay o gulay. Di ba? Mabait lang sila. Pagdating ng 1:30, sabi, Father, ililipat ka na namin sa ICU. Nakakasagot ako sige po, Father, magda-diaper tayo. Diaper. Ay, hindi ko mamulat ang mata ko. Gusto ko sana makita kung sino mga tao doon. Bakit? Mahirap ang pakiramdam na nagda-diaper. Diba? Gusto ko sabihin, sino tao dyan? Ha? Ay, hindi ka naman makatutol kasi paralyzed ka Di ba? Father, tinatanggal ko ng belt, hindi ko naman nararamdaman. Father, ibababa ko ng pantalon, hindi ko naman nararamdaman. Father, ibababa ko na yung brief. Di ba? Hindi mo nararamdaman, pero iba ang iyong kalooban. Gusto ko itanong, sino ang mga nandyan? Bakit? Pari ako Nagmimisa ako dito. Baka may nagsisimba, sabihin, oy, nakita ko na yan. Di ba? You do not know how God will humble you. Walang mayaman, mahirap. Walang pari o obispo. Pantay-pantay. Huwag mo sabing, aasikasuhin ka ng higit sa iba. Pare-pareha. Di nakadiaper ka. Diba? Na hindi ko maramdaman na ako'y nakadiaper. Kinabukasan, nagmilagro ang Diyos. Nagagalaw ko yung kamay ko, nagagalaw ko ang paa ko. Kaya yung doktor na nagsabing, he will not make it, nagsimba. Hindi siya makapaniwala Hindi siya makapaniwala. Matagal nang hindi nagsisimba yun, Father. Sabi ng kaibigan kong doktor, ay ba't siya nagsimba? Nakita sa iyo yung milagro. Ano sabi ko? Kailangan may stroke bago magsimba. Sana siya ang na-stroke, di ba? Di ba? Pero, ano ibig ko sabihin? Sometimes, our struggle is being used by God for others to grow in faith. Don't complain. As I always say this, live your life well because you might be the only Bible people are reading today. I always say that. Live your life well. Kung gusto mo magmura, magtimpi ka. Because you might be the only Bible people are reading today. Gusto mong kunin ang sukli,
Wag. Sabihin mo lang may nakatingin. Di ba? Whether you like it or not, people are watching us. Di ba? Kinabukasan, sa dinami-dami ng dextrose, sabi ng head nurse, Father, kailangan yung maihi. Pag hindi kayo naihi ngayon, ikakatiter kayo. Naku, mas mahirap yun, di po ba? No? Yung just the thought, yun ngang ikaw ay hinubaran. Hirap ako, ikakatiter pa, di ba? Ano? Oh, ikakatiter. Sana maihi ako. Paano ba tayo nagpapaihi ng bata? Di ba gano'n, no? O, ihi na. Inaaliw ko sarili ko. Wala eh. Wala. Mabuti na lang may kaibigan ako, sabi niya, ganito lang yan, Father. Imagine mo lang na nasa swimming pool ka. Na naka-short ka. At naihi ka. Diba, no? O, ginawa niyo yan, ha? Huwag kayong magsisinungaling. Alam ni Lord yan. Diba, no? Inisip ko yun. Lumabas. Overflowing. Awas yung diaper. Tuwan-tuwa yung head nurse. Oh, salamat sa Diyos. Kita nyo na? Oh, Father, lumabas na. Ibig sabihin, normal na ang gallbladder. Di po ba? Ano? Kung hindi nga naman ako don't insult. Why? Because our former rector in the seminary, hindi ko nasasabihin ko sino, ano pa, naputokan ng appendicitis. Nung pumunta siya sa hospital, pumutok na. Ano nangyari? Nagsisimula na yung sepsis. Kaya binuksan ang buong tiyan. Nilabas yung buong bituka. Na bloated na. Sabi nung nakakita, ang laki pala ng bituka natin. Awa sa planggana. Di ba? Oh, nilinis. Tapos, dahan-dahang binalik yung bituka, dahan-dahan. Ay, malaki na. So, dahan-dahan iniipit. Tapos, tinahi. O anong panalangin? Ipagdasal nyo na makautot si Monsignor. Di ba? Pag kayo inoperahan, yun naman ang panalangin. Sana makautot. Di ba ba, ano? O isipin ninyo, lahat ng misa namin nakalagay, sana makautot na si Monsignor. Sino nakakaintindi nun? Kami lang. Kasi kami lang ang nakaalam ng kwento. Pero ano sabi ng mga nagsisimba? Oy, ang bastos. Oh, sana makautot na. Nag-vigil pa kami para makautot. Oo, totoo yun. Kasi naintindihan namin eh. Pero kung hindi mo naintindihan, maghuhusga ka. Maghuhusga ka. At ikatlong araw na, tumawag sa seminaryo. Pag hindi pa siya nakautot ngayon, bubuksan namin siya uli. Ay, mahirap. Mahirap pag binuksan uli. So, dinagdagan ng panalangin. Oh. Pagdating ng gabi, in-announce, ting, 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 ting. Siyempre, gano'n ang announcement seminaryo. Bago kumain, ano yung baso, ting, 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 may announcement. Purihin ang Panginoon. Nakautot na si Monsignor. Natatawa kayo kasi hindi kayo nandun eh. Hindi po ba, ano? Oo. Yung mga naoperahan dito, alam ninyo, oo. Pag naoperahan kayo, ganun talaga. Perception versus perspective. I hope and I pray, my brothers and sisters, that after this Advent recollection, you will try to have a wider perspective, not only your perception.
Huwag agad-agad magagalit. Huwag agad-agad magagalit. Ano po? Third, let us bring back Christ in Christmas. Whether you like it or not, for people, Christmas is a time to indulge. Para bagang ito ang panahon para kumain, maglasing, di ba ano? Mag-uwi ng regalo, magsabi kayo. Yung mga bata nga sa Goretti, pagkatapos ng Pasko, tinatanong ko kasi nagbibilang ng pera, o kumusta? Ano sagot ng mga bata? Mahina, Father, mahina. Ang tingin nila sa Pasko, pagkakataong kumita. Di po ba, ano? Ano ang perspective ng mga bata sa Pasko? Panahon ito para makatanggap ng regalo. Yan ang katotohanan. Noong tayo maliliit, we look forward on Christmas. Hindi ko alam. Kami, nagsasabit pa kami ng medyas. At sinisili pa namin kung sino si Santa Claus. Di ba? Kaya palakihan kami ng medyas kasi gusto namin malaki ang regalo eh. Pero pag matanda ka na, ano ang Pasko? Ano? Anong Pasko pag matanda na? Ha? Kayo ang? Maniwala ako. Sa matatanda ang Pasko ay panahon ng pagtatago sa mga inaanak, di po ba, no? Mano po ni inaanak kita? Kailan? Sino? Di ba? Ha? As I've said, ito po ang aking paalala. What I have learned. After 14 years, it doesn't mean we're unable to move on. 14 years ago, our father passed away. And Christmas was never been the same as before. Pag ikaw ay namatayan, ang iyong struggle ay ang unang Pasko, ang unang birthday. Maraming pagkain, magandang dekorasyon, mayroong may Christmas carol, pero walang kumakain. Bakit? Ang tinitingnan namin ay mayroong pinggan na alam namin hindi na darating yung kakain. Go back. As I always say this, go home. The essence of Christmas is Christ. The first Christmas, there was no Christmas carol. There was no Christmas light. There was no food in the first Christmas. Why? Because we are invited to go back to the essence of Christmas, that what makes Christmas Christmas is Christ. You ask yourself, where is Christ in this Christmas? Where is Christ? Yung mga magdadala ng regalo sa matatanda, please, bring it. Don't send it. Bring it sa mga anak. Kahit anong bigay mo sa nanay namin, wala na. Thank you. Pero alam mo, wala na. Ang gusto lang na nanay namin, hinahalik-halikan, niyayapos-yapos, at pag bumibisita kami, tinatabihan siya. Gusto niya na yung ulo niya nasa balikat mo, or gusto niya yung ulo mo nasa balikat niya. Sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay wala sa pinagsasaluhan, kundi sa tao. Go home. Huwag yung parte ng parte. Ha?
Huwag yung inom ng inom. Because if you have an aging parents, as I have asked this before, ang tanong mo as you look at your aging parents, ilang Pasko pa meron siya? Or, ilang Pasko na lang? Di po ba, no? Ilang Pasko na lang. Bibigyan mo pa ba yan ng sama ng loob? Di ba? Nag-birthday ang nanay namin noong October, tinanong siya, Ma, anong gusto mo? Gusto ko ng lechon. Lechon? 92. Ay, halos hindi na yun nakakakain eh. Walang kumontra. Walang kumontra. Ibinili siya ng lechon. Kasi baka kaligayahan lang niya makakita na ng lechon, di ba ba? Ano? At saka ano pa? Ice cream. Okay, binili ng ice cream. Tuwan-tuwa siya. Kumuha ba siya ng lechon? Hindi. Hindi. Ano nga sabi? Kain kayo, kain kayo. Di ba? But I believe she felt she is being loved. Christmas is about knowing the other person that they are loved. Ano sabi ni St. John Bosco? Don't just tell people you love them. Make sure they feel it. St. John Bosco yan. Don't just tell people you love them. Make sure they feel it. Perhaps that's the challenge. I urge everyone. If you have an aging parents, sasabihin mo naman, how I wish my children are here. Pray. Pray. Because what is money? What is food? What is the decoration? Yung iba nga, hindi na nagtanggal ng decoration buong taon eh. Hindi po ba? Ano? Go back to the essence of Christmas. Christ is the reason for the season. And we want that Christ will find home in our own family. Pag mas malaki ang Christmas tree at wala kayong bilin, nakalimutan nyo ang tunay na diwa ng Pasko. Pag wala kayong nativity scene, nakalimutan nyo ang tunay na diwa ng Pasko. Maliwanag po ba? Advent is not only about the first coming, not only about the second coming. Advent is the coming in between. Advent is not just a season, it should be a way of life. Second, let us go beyond our own perceptions to a validated perspective. We can never question God because we have never been a God, but God has been God and He became human. Validated yun. And third, go back to the real essence of Christmas. Christ is the reason for the season. And fourth, what is that? Do not separate Christmas with Easter season. Christmas has no meaning if Christ will not die and rise again from the dead. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, kahit gaano kasaya ang Pasko, walang halaga. Sapagkat hindi tayo naliligtas ng Pasko. Ang nagligtas sa atin ay ang muling pagkabuhay ng Diyos. What I'm trying to say, my brothers and sisters, as I always say this, heaven is a choice. Resurrection is a choice. And whatever you do, make it a choice
that you will be forgot. Kung ano man, hindi madali. Hindi madali. Madali ba magmisa? Hindi. Feeling nyo lang yun. Feeling nyo lang yun. Kaya palaging pinaalahanan ng pari habang nagbibihis, pray and keep in mind that this could be your first Mass, your last Mass, and the only Mass of your life. Si Father Jeff, nagkasal, hindi man lang natapos ang misa, natumba, patay. Di ba, no? How you wish na habang ikaw ay nagmimisa, tinataas mo yung ostya. Tapos patay. Ang ganda nun, ano? Ay! 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 How you wish. Di ba? May mga natumba na sa misa eh. Nag-hypo. Nag-hypo lang pala. Di ba? Uy, nawala si Father. You will never know. But do not forget that the purpose of Christmas is Easter. The purpose of your birth is that you will be born again in heaven. Do not forget that. The purpose of your birth is that you will be born again in heaven. Nakikiraan lang tayo. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Hari nawa, makapag-iwan ka ng magandang ala-ala. Ano sabi ni Saint Augustine? The only thing you can keep in this world are the things you have given away. The only thing that you can keep in this world are the things you have given away. Nakikiraan lang tayo. Lahat ng pari, tatanda, mamamatay. Diba? Pag batang pari, gusto nyo talagang lumalapit-lapit, magpa-picture kasi amoy pari pa. Pag matanda na, di na niya na pinapansin. Bakit? Kasi paring may amoy na. Di ba, no? Nakalimutan nila na yung paring yan ang nagsakripisyo para sa kanila. I will never forget the story of Monsignor Montemayor na iniwan siya ng tao dahil nakatulog siya sa misa. Nakatulog sa misa. Dala ng kanyang diabetes. Bakit ko siya love na love? Hindi ko siya nakitang nagalit. Tumanda siya graciously. Di ba? Ang sarap lambingin kasi maayos ang disposisyon. Kaya no sinabi ko, Monsi, nabalitaan ko. Nagising ka, wala na mga tao, iniwang ka. Ano sabi lang na matanda? Tamo yung mga nagsisimbang yan. Pag ako nagmimisa at nakita ko silang natutulog dyan, di naman ako umaalis. Di ba? Yung iba sa inyo natutulog di ba? Tapos pagkatapos ng misa, sasabihin nyo, ganda na sinabi mo. Ganda mo. Sinungaling. Di po ba? Ha? Totoo naman, no? Bakit nung ako nakatulog, iniwan nila ako? Di ba? Someday, you and I will grow old. We will become weak. We will become forgetful. We will commit mistakes. And the Holy Father said, you will be stupid. Why? Because you will forget your memory. Kahit gaano katalino, nakakalimot. Kahit ang doktor, nakakasakit, namamatay. Kaya walang mayamang nalibing na mayaman. Lahat ng nalibing na mayaman ay mahirap na umalis sa mundong ito.
Kaya paulit-ulit ko yan sinasabi ni St. John of the Cross, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Sa takip-silim ng iyong buhay, darating ka doon. Hindi ko alam kung kailan. Hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Ano sinasabi ko? Kung hindi ka nasaktan, baka hindi ka nagmamahal. Kung hindi ka nasaktan, baka hindi ka nagmamahal. Mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit ko man itong sinasabi, sana wag nyo itong kakalimutan, hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. Pero lahat na nagmamahal, nagbibigay. Hindi lahat na nagtitiis, nagmamahal. Pero yung mga nagmamahal, marunong magtiis. Hindi lahat na nagpatawad, nagmamahal. Pero lahat na nagmamahal, marunong magpatawad. Hindi lahat na naglilingkod, nagmamahal. Pero lahat na nagmamahal, marunong maglingkod. Kaya hindi lahat na nagdadasal, nagmamahal. Pero yung mga nagmamahal, marunong magdasal. Maiksi lang ang buhay. Sana wag kayo matatakot pag tinatanong kayo, ilang Pasko na lang kaya sa palagay mo? Di ba? Ilang Pasko na lang. My near-death experience would always remind me the reality of death. My near-death experiences, ano pa? Reminds me that life is short and death is certain. Makakalimutan ka din ng tao. Tanging Diyos lamang ang hindi makakalimot. Meron po bang tanong? May tanong po ba? Wala. Kay Father Linus, nagtanong kayo, no? Walang nagtanong. Okay. Tama ba yung oras? Tama. Let's spend few moments of silence. Be seated calmly. And talk to the Lord. God meets you where you are. How you feel, your fears, talk to the Lord. Talk to the Lord. If God will ask you, what do you want me to do for you? What it would be? Kung tatanungin ka ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang iyong isasagot? Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak narito ngayon. Salamat po sa gabi. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ay manahan sa aming mga puso ang aming narinig at maalala namin ang mga bagay na iyong sinabi. Idinudulog ko po itong iyong mga anak galing sa iba't ibang lugar. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo ang kailang mga pinagdadaanan sa buhay.
Nasaksihan mo kailang mga pagtawad pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Batid mo rin ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa. Naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal. Buksan mo ang kailang mga puso. Panginoon, nawa po ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At kung meron man ditong may karamdaman, nawa po'y pagkalaban mo ng kagalingan. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo po itong iyong anak. Alisin mo ang mga kadahilanan ng mga karamdamang ito. Idinudulog ko po ang mga mag-asawa, naririto, ang mga nakikinig, kung anuman ang sugat, sakit, sama ng loob, pagtatampo, pagkagalit, paghihinala, dala ng pagkakamali o pagkukulang na sinuman, naway mayroong pong paghilom, mayroong pagpapatawad, mayroong paghingi ng tawad, may kababaang loob, pagtalikod sa pagkakamali, pagbabagong buhay, higit sa lahat, panibagong pagmamahal. Idinudulog ko po ang mga anak, Panginoon, na kung anuman ang impluensya ng mundong ito, nawa po mamutawi sa kanilang puso kung ano ang tama at totoo na galing sa iyo. Ipanumbalik mo, Panginoon, ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Naway mayroong pagmamahal sa kanilang mga paggalang. Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sila ngayong pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Narinig mo po, Panginoon, ang kailang mga adhikain. Narinig mo ang kailang mga panalangin at pagdulog. Kayo na po ang magkaloob kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa iyo mga anak. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo at aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po itong iyong mga anak sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wala pang Pasko, Merry Christmas. Pakidampot lang yung plastic, ha? Iwanang malinis ang simbahan. Tapos na. Salamat po muli sa inyong lahat.